Greetings po mga kabayan. Harinawa sa mga oras na ito, sa mga kayo naroroon, kayo ay nasa mabuting kalagayan. Ito pong muli sa Atty. Rogelio Wong ng Batas Pinoy, ang ating pong channel, isa pong legal aid public service program niyong lingkod in collaboration with Integrated Body of the Philippines, Manila Port Chapter. Pasensya na po, medyo utal na po tayo, no? But anyway, ang bibigyan po ng daan natin no, sa episode nito ay may kinalaman po no, sa sulat sa atin ng ating taga-subaybay. Again, it has something to do with the so-called public or legal easement at saka yung pong yung bang yung tubig ulan po o ay napupunta po sa lupa ninyo no at napipuresyo po kayo. Ito pong bigyan natin ng katugunan no sa sulat po sa atin ng ating taga-subaybay. But bago po nun ay kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, nakapag-follow sa ating Facebook at saka dito sa YouTube at baguhan pa lang kayo. At if you find our videos interesting na informative, hindi nun po siguro kalabisan, kung ako po hirit po sa inyo na isang subscribe, isang click lang po, no? Share and like po at saka follow upang sa ganun matulungan po ninyo ang inyong abang lingkod na mapalawig pa natin ating advokasya at mabigyan po kayo ng kaalaman, no? Legal na impormasyon sa ating mga pinag-usapan. It could be your friends, your kamag-anak po ninyo, mga OFWs po natin, upang sila din, no, ay may mapupulot sa ating pinag-usapan. Sabi nga natin lagi, di ba? Lamang na ang may alam sa batas. Okay, let us now proceed, no, dito sa ating discussion. Simple lang naman sulat po sa atin ni Angelo. Sabi niya dito, Attorney, anong hakbang sa dating bukid sa likod bahay namin? Binakuran at subdivide na at sinaraduhan ng daluyang tubig, ulan, papuntang bukid. Ano po ang gagawin? Okay. Ganito yan. Kung apektado po ang inyong lupa o bahay sa ginawang pagsarado ng daluyan ng ulan, no, ay papuntang bukid at binakuran na, ay maaari niyong magreklamo muna kayo sa inyong barangay. Pag walang pag-aayos ang magagawa sa inyong barangay matapos ang 3-4 na pagdinig o hearing, abay humingi na kayo ng Certificate to File Action o CFA upang sa ganon ay makapag-file po kayo ng complaint no, sa korte. Marami po kayong mga legal remedies dito, no? So makapag-ugnayan ka sa inyong lawyer upang ma-determine ng iyong lawyer kung ano bang angkop na legal remedies na para sa inyo upang makakuha ka ng damages laban sa responsible dito sa ginagawa sa inyo at para din po maibsan, no? Ma-stop, no? Matigil yung ginagawang pagbabakod, no? At ma-orderan ng korte na yung ginawang pagbabakod para ay may lihis yung tubig, no? Dapat papunta sa bukid ay napupunta sa lupa ninyo. Okay? So, yung mga legal remedies na available sa inyo could be what we call the abatement of nuisance with damages upang mapalis ang ginawang pagbakod sa ilalim ng Articles 694 to 707 ng ating Civil Code of the Philippines as amended. Okay. Pangalawa, maaaring nagkaroon din ng violation nung ang inyong nirereklamo, okay? Ng ating Water Code of the Philippines under Presidential Decree 6067 for obstructing the free flow of water towards its natural pathway o dating daluyan ng tubig papunta dun sa bukid. Next, marinig kayong magreklamo, no? For violation of Article 674 ng Civil Code as amended dahil obligasyon ng may-ari ng building o lupa na sa pagdaloy ng tubig ulan sa kanyang lupa ay gawan niya ng kanal sa loob ng kanyang property na padaluyan ito, no? Yung tubig, no? Papunta doon sa public na kalsada. At hindi ipadaloy ito ang tubig ulan papunta sa lupa ng may lupa na na karating niya na lupa o kapitbahay. So, tandaan po natin yung ating pong mga kababayan, no, kayo ay nakatira no doon sa
isang lupa at ito ay similarly situated, ang inyong kapitbahay, gusto niya na itaboy sa lupa ninyo, sa lote ninyo yung tubig ulan o yung kanilang domestic waste, o pinaglabahan, pupunta sa inyo, ay may bawal po yan. Okay? At ito po, no, basahin natin ang provision po ng ating civil code. Sabi dito, Article 674. Okay, basahin natin. The owner of a building shall be obliged to construct its roof or covering in such manner that the rainwater shall fall on his own land or on a street or public place, and not on the land of his neighbor, even though the adjacent land may belong to two or more persons, okay? One of whom is the owner of the roof. Even if it should fall on his own land, the owner shall be obliged to collect the water in such a way not to cause damage to the adjacent land or tenement. So yun po sinasabi ng batas. So yung ginawa po sa inyo, base sa kwento ninyo, na binakuran na, binarahan yung free flow ng tubig, okay? At sa halip na papunta ito sa bukid, abay napapunta dun sa inyong lupa. Ay bawal po yan, okay? So, base dun sa mga sinasabi po natin, ay meron po kayong cause of action laban po sa nasabing tao na responsable po, no, doon sa ginawang perisyo po sa inyo. So, I hope nasagot natin ang katanungan sa atin ng ating taga-subaybay, no, sa episode nito. And bago tayo magpatuloy, kung kayo kapapasok pa lang, at if you find our videos interesting, informative, if you haven't yet subscribe to our channel or follow our channel sa Facebook po natin, at if you find the videos interesting naman and informative at may natutunan po kayo, hindi naman siguro po kalabisan pag ako po hihirit po sa inyo ng isang subscribe, isang share po, isang like. No? At of course, i-click po ninyo notification bell upang sa ganun, may mga updates po tayo, you'll be duly notified at wala po kayo mamimiss na episode. Okay? Upang sa ganun, lagi natin sinasabi, lamang na ang may alam sa batas. And I hope, no, to see you again, no, in the next video po natin. So, by the way, bago tayo no, meron pong pahabol, no? Kasi may nagtatanong kasi sa atin, paano daw halimbawa kung yung kanyang property daw, no, ay yung ayaw daw sumunod, no? Yung nagbigay sa kanya yung presyo. Pag sa ganyan situation, sabi nga natin, babe, nasa korte na po yan, maaring panagutin nyo sa korte po yan, or maaring mismong mag-file na kayo ng complaint, no? Kung ito may tuturing ka isang abatement of public nuisance, okay? Anytime po, no, pwede kayong mag-file ng kaso for abatement of public nuisance dito sa ginawa po sa inyo, no? Lalo na kung hindi lang kayo ang napresyo sa ginawa niyang pagsara o pagbakod ng natural flow ng tubig ulan, ito'y mapupunta doon sa inyo at hindi lang po sa inyo at pati na rin po sa inyong kapitbahay, no, kapitlote. So this could be a public nuisance per se. So yan po isa pong maaari ninyong gawin yan, okay? So okay, hanggang dito lang muna tayo. And I hope to see you again in the next video po natin. Bye-bye and bye for now.